Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbukas ng Biblia natin. Makibasa po kayo sa akin sa Aklat ng Galatians, chapter 5, 22 to 25. Sabay-sabay po nating muling basahin. Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Now those who belong to Christ have crucified the flesh with its passion and desires. If we live by the Spirit, let us walk by the Spirit. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po tayong manalangin, dumulog sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, Lord Jesus. We lift your name on high, O Lord. We exalt your name on high, Lord Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, na hinayaan niyo po kami, bawat isa sa amin, Panginoon, na dumako sa lugar na ito at maging sa virtual, Lord God, upang magpuri sa iyo at patuloy pong mag-aral ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa gabing ito, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isipan, O God. We welcome you, Holy Spirit. Ikaw po, Panginoon, ang magturo sa amin, magpaunawa sa amin ng lahat po namin na mapag-aaralan sa gabing ito, Panginoon. At nawa po ang mga mapag-aaralan po namin ay maisabuhay po namin, O Diyos. Marami pong salamat. Sa iyo lamang po ang papuri, pagdakila, pasasalamat ang lahat ay magsasabi ng Amen. Jesus. Praise God. Sige po, makakaupo muna kayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pinag-aaralan ay pinamagatan po nating walking in the Spirit at ang concentration po ng ating pag-aaral about the fruit of the Spirit. Noong una po ay pinag-aralan natin yung background ng Galatians at bakit makikita natin doon, pinagkumpara ni Pablo, yung fruit of the Spirit, yung bunga ng Espiritu at yung mga taong namumuhay sa kasalanan at yung bunga rin po nun. Ngayon po, nasa na po tayo? Sa joy. Everybody say joy. Joy. So, if you are walking in the Spirit, meron tayong bunga ng Espiritu na tinatawag. Una po, ang bunga ng Espiritu ay iisa lang actually, di ba? Yun ay ang pag-ibig. So, dun sa bunga ng Espiritu na yun na pag-ibig, may iba't ibang kaakibat. Okay? But before that, let me just share a story as I usually do. No, ang kwento na ito ay kwento po ng mag-asawang matanda na, ano. A wife says to her husband of 50 years as they lie in bed one night, no, mag-asawa po ito, 50 years na, matanda na. Ano, nakahiga daw po sila sa kanila pong kama at kadalasan nagsesentimiento di asukal yung mga kababaihan, ano? Yung babae nagsentimiento di asukal. Sabi niya, when they lie in the bed, when we were young, ayun na, nagbalik tanaw. Nung tayo yung mga bata, sabi niya, you used to hold my hand every night. Medyo nakasimangot pa siguro. Ano? Nung tayo yung mga 50 years old na, matatanda na siguro, sabi niya, darling. Ano? Nung bata pa tayo, hinahawakan mo yung kamay ko, sabi niya. Slowly and little irritably, medyo naiinis yung lalaki. Pero dahan-dahan, ang ginawa niya, his hand reaches over until it finds her. Unti-unti ay hinawakan niya yung kamay ni darling. Ano? Slowly and little irritably, ulitin ko, his hand reaches over until it finds hers. And when we were young, ayan, nagsimula na naman ulit. Hindi pa natapos. She goes on, you used to cuddle up next to me in bed. Niyayakap mo ako nung mga bata pa tayo. No? A little more slowly, her husband's body creaks and turns into it, nestling against her. So, yun, diniyakap niya. And when we were young, di pa pala tapos. Sabi nung babae, when we were young, you used to nibble on my ears. Kinakagat-kagat mo daw yung tenga ko. Sabi nung babae. Abruptly, nagmamadali yung lalaki, tinanggal niya yung kumot, and throw back, and the man lurched out of bed. Umalis siya ng kama niya, nagmamadali. No? Where are you going? Sabi nung asawa niya. She asked a little miffed. I'm going to get my teeth. He grumbles. Kasi matanda na eh. Ano? Kaya kinuha niya yung... Kasi walang kakagat eh. Kailangan ng ngipin. So, inis na inis siya, umalis siya, kinuha muna niya yung ngipin niya. So, let us continue our sermon series about the fruit of the Spirit.
as a result of walking in the Spirit. Today, we will focus on joy. Amen? Joy. Ano nga ba yung joy? What is joy? Ang definition po ng joy, in ancient biblical Hebrew, there's a variety of words. Maraming words ang ginagamit pag pinag-uusapan ng joy sa Biblia. Like simcha, sason, gil, and in the Greek, New Testament, there is chara, euprosone, and agalisis. Each word has its own unique nuance, but they all basically refer to the feeling of joy and happiness. So maraming word ng joy sa Biblia, iba't ibang ibig sabihin, no? Pero ang idea ng joy is yung feelings of joy and happiness. Joy and happiness are not different, no? Nung una ko pong pinreach itong joy na ito, fruit of the Spirit, kaya revised to eh. Ang sabi ko, joy at ang happiness ay magkaiba, no? Pero ngayon po, kasi katulad nung ating pinag-aralan last time, 'di ba? Yung anong tawag nito? Yung Inside Out series, ano? Joy din 'yon. Doon ko nakita na ang joy and happiness ay hindi pala magkaiba. So, in my previous sermon about joy, I made a distinction between joy and happiness because that is what many people thought, di ba? Yun ang tinuturo ng maraming tao eh. Majority of preachers today, ang turo, pag nag-search kayo sa YouTube, pag tinuro yung joy, magkaiba ang happiness at joy. Pero sa aking pag-aaral, hindi po ito magkaiba. No? Often been taught that happiness depends on what is happening. Yun yung tinuturo lagi eh. Joy and happiness, sasabihin nila, is different. Yung joy daw, ay from within, but happiness depends on what is happening. Pero hindi yun yung biblical concept. But this is false dichotomy na tinatawag. Pinaghihiwalay mo, pero iisa lang naman. Basically, iisa naman pala yun. There is nothing in the Bible that suggests we divorce joy from happiness. Biblically speaking, wala po eh. Hindi pinaghihiwalay yung concept na yun. Christians often define joy as in inner feelings, di ba? Happiness is an outward expression. Yun lagi yung sinasabi. Yung joy, inner feeling. Yung happiness, ano yun? Expression yun eh, pagka nagiging happy ka. But when you study how the Bible use joy, you will discover that it can also be outward expression. Pag binasa mo yung Biblia, pag nakakita ka ng joy, pag binasa mo yung context, masaya naman sila physically. Di ba? Literally, masaya sila, hindi lang sa loob. Di ba mga kapatid? So, katulad ng shout for joy. Pwede bang, pagka sinabi bang shout for joy, inner lang? Shout for joy, ibig sabihin, pinakikita mo. Outward expression. We often antagonize happiness in favor of joy. Ang nangyayari, yung happiness, parang ina-antagonize natin eh. Hindi pwedeng maging masaya. Joy lang dapat. Yung happiness, sa mundo yan. Ganun yung nangyayari kapag dinivorce natin yung joy and happiness eh. Bawal maging happy. Kaya ang mga nangyayari mga kapatid, ang resulta, ang mga Kristiyanong naniniwala na ang happiness as joy ay magkaiba, ayaw maging happy. Parang pinaglihisa, parang sabi nga isang pastor, parang kang binaptize sa lemon. Parang kang Kristiyano, yes, pero baptize ka sa lemon kasi lagi kang nakasimangot. Diba? Kasi ang akala nila, ang happiness, worldly. Pero ang joy ay godly. Pero hindi ganoon ang Biblia mga kapatid eh. Sabi nga ng isang pastor, one pastor says, the secret to happiness is to forget about being happy. Sabi ng isang pastor. Kasi nga, ang turo niya, yung happiness at joy magkahiwalay, magkaiba, divorce, sabi nga. Pero hindi mga kapatid. We should embrace both happiness and joy. Wala siyang distinction sa Biblia. The result is rejecting happiness and considering it as inherently sinful. Ang nangyari, ang resulta kapag sinabi natin, yung happiness sa mundo yan eh. Yung joy, yan sa Diyos yan. Ang nangyayari, akala natin kasalanang maging masaya. Sabi mo sa tabi mo, hindi masamang maging masaya. Amen? Hindi tayo pinaglihi sa lemon, sa kalamansi. Di ba mga kapatid? Hindi masamang maging masaya.
Hindi masamang tumawa, amen? Kasi kapag ka nasa simbahan, maraming simbahan ngayon, masyadong seryoso eh. Di ba? Ay, nagjo-joke si pastor, nako, worldly. Worldly si pastor, nagjo-joke eh. Di ba? Pag tumatawa si pastor, parang makamundo. Hindi mga kapatid, hindi masamang tumawa. Gusto ni Lord happy ka. parang ano yun, advertisement yun ha. Sabi ko nga, this is a false dichotomy. Pinaghihiwalay natin, hindi naman pwede namang hindi paghiwalayin. False dichotomy ang tawag doon mga kapatid. Bibigyan ko kayo ng reason bakit sinabi natin hindi siya magkahiwalay. Reason why there is no such distinction. Number one, yung tinatawag na etymology. Pag sinabing etymology, is the study of words origin. Yung origin ng words, and history and development. Ano yung pinanggalingan yung words at saka yung development niya. Historically, there is no such distinction between joy and happiness. Sabi nga ni Webster Dictionary, Christian ito si Webster Dictionary, and sabi niya, you will see joy defined as happiness and happiness defined as joy. Historically speaking, mga kapatid, walang ganong distinction. Pagka tinignan mo yung Webster Dictionary, lalong-lalo na yung mga lumang dictionary, yung joy and happiness, hindi siya hiwalay. Iisa siya, synonymous term siya. Okay? Sabi nga ng John 15:11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sabi ang comment ni Jonathan Edwards, ay matagal na ito si Jonathan Edwards. I think 15-something pa to si Jonathan Edwards. Sabi niya, ang comment niya, the happiness, dyan ba nilagay ko? Ayan. The happiness Christ, ayan 1703 pa siya. Nag-i-exist. Matagal na yan. Wala pa yung lolo mo niyan. 1703. Sabi niya, the happiness Christ gives to His people is a participation of His own happiness. Comment niya sa joy. Sa John. So, sa isip ng mga unang mga tao, ay wala talagang distinction. Another reason is yung tinatawag na lexicology, the study of meaning and usage. Paano ginagamit yung word na yon? Una, historical etymology, yung pinanggalingan. Ngayon, pangalawang reason, for the Jews, it was a time of happiness, sabi ng Esther 8:16. It was a time of happiness and joy. Paano ginagamit yung happiness and joy? Magkasama. Joy and happiness and joy. Gladness and honor. Sabi ng Proverbs 23:25, give your father and mother joy. May, she who gave you birth be happy. Pinagginagamit siya simultaneously. Even in the New Testament, we can see that joy is also used as an expression based on what is happening. Kasi sabi natin, kung tatanggapin natin, ang joy, ang happiness, happening. Ang joy, inward yon. Ginamit din sa Biblia yung joy na outside expression Katulad ng Acts 8:8, anong sabi diyan? So there was great joy in the city. Sabi diyan, people rejoice because of miracle. Dahil sa pangyayari, nag-rejoice sila. Nakita niyo mga kapatid? Because of what is happening. Ginamit yung word na joy. Okay, ano pa? Second, Paul anticipates joy with people of brethren or fellowship of brethren in Rome. Sabi ng Romans 15:32, ina-anticipate niya yung ka-fellowship niya yung mga kapatid Sabi niya magkakaroon siya ng joy. So nakabase sa what is happening also yung joy niya. Nakita natin mga kapatid. So hindi natin pwedeng i-divorce yung joy and happiness. Paul rejoiced over the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus along with the support they brought from the Church of Corinth. Pinadala ng tulong si Apostol Pablo. Anong nangyari sa kanya? Anong sabi doon? Nag-rejoice. Nakita natin? So, yung joy, pwede rin siya sa circumstances. Pwede rin siya sa what is happening around us. It could be an expression as well. Okay? Merong dalawang kind ng joy. So, nakita natin, joy and happiness, isa lang. May dalawang kind naman ng joy.
Okay? Yung joy una, yung tinatawag na joy because of, pwede kang magkaroon ng joy, mag-rejoice, maging happy. Bakit? Because of something. Kaya nga, number one, because of. Joy because of. No? This joy simply means feeling of pleasure and happiness of some reason, for some reason. It's the emotion we feel when life is good. Pagka may bonus, masaya ba? Ay, parang, ako lang ba may gusto ng bonus at increment? Di ba? Pagka mayroong pangyayaring masaya, nagiging masaya tayo. Amen? Pag nananalo tayo sa isang competition, nagiging masaya tayo. Pag sinasagot tayo ng boyfriend, nagiging masaya. Baliktad pala yun. Ano ba yung Alma eh? Ano, girlfriend pala. Ano? May kasayahan kasi may event na nangyari. So therefore, joy because of that something happened. No? When life is good, no, winning, no, when the sun is shining, when our team is winning, when we are healthy, happy, and heartened, sabi ni Brian Tabi. Ano? Makita natin sa Philippians 3, as Philippians 1:3-5, joy because of the good people around. Di ba? Masaya ba kayo pag kasama niyo yung mga best friend niyo? Di ba? May mga kasama tayong mga kaibigan. Nagiging masaya tayo, yung mga mahal natin sa buhay. Nagiging masaya tayo. Amen? Andiyan kayo? So that is joy because of. Ano pang another example? Joy because of our newborn baby. 'Di ba? Pagka sa bahay may bagong baby at talagang buhay na buhay eh, 'di ba? Yung pamilya. Proverbs 23:25. Joy because of wedding. Jeremiah 33:11. Pag may kasalan, masaya eh, lalong-lalo na sa probinsya. Pagkasalan, nagluluto, yung mga kawan, nilalabas. Tapos yung mga hindi mo kakilala, nakikita mo ron. Lalong-lalo na yung mga kaaway mo. Yung mga kaaway ko to. Di ba? Kasi magpapakain ng buong barangay. Di ba? May kasayahan eh. Joy because of wedding. Joy because of overflowing provision. Makikita natin sa 1 Chronicles 12:40. Meron yung crops meron, sabi niya yung mga flax, marami, may kasiyahan sa puso, 'di ba? Kapag may pera, masaya rin di ba? Umamin kayo. Kaya daw sa isang bahay, kapag nag-aaway na yung mag-asawa, wala nang pera yung mga 'yan. Ibig sabihin, yung joy pwede rin dahil sa nangyayari sa atin. Nagre-rejoice tayo. Nagiging happy tayo, mga kapatid. Pangalawang uri ng joy, yung tinatawag na joy even though. Una, joy because of. Merong reason Bakit ka naging masaya? May mga magagandang bagay na nangyari sa'yo. May mga blessing na binigay sa'yo si Lord. Pangalawa, yung tinatawag na joy even though. Kahit na anong nangyayari, may kasiyahan ka pa rin nararanasan. Since we are living in a fallen world, we are not exempted to the corruption and evil that exists everywhere. Thus, biblical joy offers a different meaning of joy. Ngayon, ito yung pangalawang uri ng joy. Na kahit na pangit yung nangyayari, meron pa rin joy sa puso. May kasiyahan pa rin nararanasan. This kind of joy is an attitude that God's people adopt not because of their happy circumstances, but because of hope in God's love and promise. Okay, may pangit na nangyayari. May karamdaman akong nararanasan. Pero masaya pa rin yung puso ko. Di ba? Parang minsan ganun ang nangyayari sa atin. Umiiyak ka Bakit ka umiiyak? Kasi masaya ako Di ba? Kahit may nangyayaring pangit sa paligid mo, kahit na pangit yung mga issues sa Pilipinas, mga matitindi mga issues sa Pilipinas, nagkakagulo. Masaya pa rin yung puso mo dahil hindi naman nakasalig yung puso mo sa mga nangyayari. May joy na meron ka sa puso. Joy doesn't mean you suppress your sadness. Ang ibig sabihin ng joy, mga kapatid, hindi yung parang sisikilin mo yung kalungkutan mo para maging joyful ka. Hindi, pinipilit mo yung tawa. Hindi ganun ang joy, mga kapatid. It's not suppressing your sadness and sorrow. That is unhealthy and unnecessary.
Hindi kailangan yung pag malungkot ka, edi malungkot ka. Pero yung joy kasi hindi nawawala yun eh. Yung tinatawag na joy even though. Kasi kahit na may mga bangit na nangyari sa buhay mo, alam mo ang Diyos ay nasa trono niya. Makapangyarihan ng Diyos. God is in control. Amen? Kahit na anong nangyayari. So kahit na pangit pa yung nangyayari sa buhay mo, nakaasa ka sa Panginoon. Yet, always rejoicing. Poor, yet making many rich. Having nothing, and yet possessing everything. Ito yung sinasabi dito mga kapatid. 2 Corinthians 6:10. Basahin natin sabay-sabay. Nandiyan ba? Sabi na, sorrow. Nandiyan ba? Ay, wala. Okay, babasahin ko. 2 Corinthians 6:10, sabi dito, sorrowful, yet always rejoicing. Poor, yet making many rich. Having nothing, and yet possessing everything. Joy and happiness of God's people is not determined by their current struggles, but by their future destiny. Ibig sabihin, yung joy mo, hindi nakabase sa nangyayari ngayon. Nakabase sa mangyayari bukas. Dahil bakit? Kasi tayo ay uuwi sa sa kaharian ng Diyos. Nakabase doon mga kapatid. No? James 1:2, anong sabi diyan? James 1:2, count it all joy when you fall into various trials. Count it all joy. Biruin mo, may mga trials ka nang pinagdadaanan sa buhay. Sino dito may trials? Amen. Meron bang walang trials? Diba? Pero ang sabi ni James, mga kapatid, count it all joy. So, hindi nakabase sa sitwasyon. Paul and Silas rejoice in prison. Biruin nyo, si Paul and Silas, nasa kulungan pero nagre-rejoice. Nandiyan kayo? Kapatid? So, hindi nakabase sa nangyayari sa iyo ngayon, yung iyong joy, nakabase sa Panginoon. Hebrews 3:17 to 18, sabi diyan, Habakkuk 3:17 to 18. Andiyan ba? Habakkuk. Sabi, basahin natin. Though the fig tree does not bud, and there is no grapes on the vines, though the olive crops fail, no food, though there is no sheep in the pen, and no cattle in the stall, the Lord. Amen. Sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. Ano yung sitwasyon niya? Sabi niya, no grapes. Ito yung mga pangunahing pagkain. No? Pangunahing pagkain ng mga Israelites. No grapes, no olive crops, crops fail, field produce no food, walang pagkain eh. No, kung itatranslate natin sa panahon natin ngayon, walang increment, walang bonus, walang sahod, walang trabaho, abay, yet I will rejoice in the Lord. Kasi hindi nakabase doon eh. Yes, masakit. Pero hindi nakabase doon yung ating kaligayahan, yung ating joy sa ating mga puso. Early believers, often facing tremendous persecution, they still rejoice because of their future hope and resurrection. Apostle Paul, while in dirty Roman prison, mentioned joy in his letter to Philippians 16 times. Biruin mo, nakakulong si Apostle Pablo sa Roman prison. Pero ang sinulatan niya mga Philippians at ang punto niya ay mag-rejoice. Rejoice always. Nakakulong mga kapatid, nandiyan kayo? Sasabihin mo sa tabi mo, rejoice always. Amen. Sabi ng Philippians 4:4, anong sabi diyan? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Nasa kulungan siya, sabi niya sa mga nasa labas. Rejoice always. So therefore, yung joy, even though, ay hindi nakabase sa circumstansya ng ating buhay. So may pinagdadaanan ba tayo ngayon? Yung ating kaligayahan, yung ating joy ay nakabase sa Panginoon. Hindi nawawala yon. Yes, we can express sadness, sorrow, and yet yung ating joy na inner joy, na even though na sa nangyayari sa atin, ay nakabase sa Panginoon. Pangalawa, where does this joy come from? Saan ba nanggagaling yung joy na ito? Una, pwedeng temporal eh.
temporal source of joy. Dalawang source lang ito, temporal tsaka eternal. Temporal source of joy, merong tatlo. Yung tinatawag nating, sometimes, it's material. Pwedeng material yung source ng joy. Good things in life can bring joy. Growing flocks, abundant harvest, etc. can give us joy. Makikita natin yan sa Psalm 65:8-9. O maraming ani. Okay yung mga flocks. No, bine-bless tayo ni Lord. Pwedeng source yan, temporal source of joy yan eh. Okay? Ano pa? Good food can bring joy. Ano? Yung palang maayos, masarap na pagkain, ay nakakapagbigay din ng saya sa ating puso. Psalms 104, verse 15, ang sabi diyan, and wine which makes man's heart glad to make his face glisten more than oil, and the food which sustains man's heart. Nagbibigay din ng joy. Di ba? So, kaya yung isang mga propeta, nung siya ay, I think si Elijah ba? Si Elijah, no, nung siya ay gusto nang magpakamatay, anong ginawa ni Lord sa kanya? Pinadala ng pagkain. Kasi nakakapagbigay ng siya sa ating puso, nakaka-regenerate sa atin. So, it can be a source of temporal joy, no? Temporal source of joy, rather. Sometimes, circumstantial na source ng joy. Fellowships, wedding, celebration can bring joy. Jeremiah 33:11, makikita natin. So, ito ay mga temporal source. Pwedeng circumstantial eh. And sometimes relational yung source ng joy natin. Good children brings joy to their parents. Pag mabuti yung mga bata, di ba, pag mabait, di ba, bibigay ng joy eh. Pagka yung kanyang grade ay maayos, nagbibigay ng joy. Pero pag pasaway, bata pa ay may blatter na. Lagi ka tinatawag sa barangay, sasakit ang ulo mo eh. Di ba? Kaya yung mabuting mga bata ay nagbibigay din ng joy. Sabi ng Biblia, Proverbs 23:24-25. The father of a righteous man has great joy. He who has a wise son delights in him. May your father and your mother be glad. May she who gave you birth rejoice. Di ba? So, merong kasiyahan na dinudulot yung ating mga anak. Kaya nga, sometimes relational eh. Good friends brings joy. Proverbs 27 verse 9, perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from the earnest counsel. Yung ating mga kaibigan, nagbibigay din ng joy yan. No, wag lang yung kaibigan nating si Marites. Amen? Kasi hindi nagbibigay ng joy yan eh. Okay? Good brethren brings joy. Proverbs 1:3-5, sabi diyan, anong sabi? I thank my God every time I remember you. In my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Kasi yung partnership ng mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo, naging friend sila eh. Yung support ng mga Philippians. So nagbigay ng joy din kay Apostol Pablo. Pero meron tayong tinatawag na eternal source ng kaligayahan natin. This joy comes only from God. Okay, yung temporal source of joy yan. Yan eh, fluctuating yan eh. Meron, wala, nagiging masaya tayo. 'Di ba? May asawa, okay, masaya. Kinasal, bagong kasal, masaya. Pag tumatagal na, suffering sabi ng iba eh, di ba? Pero hindi totoo yan sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen po ba? Yan, amen. No? Pero mga kapatid, circumstantial yan eh, source ng joy. Pero yung eternal source ng joy ay galing lang sa Panginoon. Amen? Luke 10:20, sabi diyan, rejoice that our names are written in heaven. Ito talaga hindi mawawala. Amen? Yung joy na ito, na ang pangalan mo ay nakasulat sa libro ng mga naligtas sa Panginoon. Amen? Niligtas ng Panginoon. Rejoice that our names are written in heaven. Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. Amen, in my God. So, una, ang eternal source ng joy natin is salvation. Okay, wala tayo minsan, walang pera, walang masayang buhay. Pero pag save ka,
yun talaga, hindi mawawala yung iyong kaligayahan. Amen. Nandiyan kayo mga kapatid. So that is eternal source ng ating joy. We lose this joy when we sin. Nawawala yung joy na yun. Hindi yung salvation ang nawala. Yung joy ang nawala. Pagka tayo ay lumabag sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Psalms 51:11-12, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." Sabi ni David, "Restore to me the joy." Minsan nawawala yung joy na yun. Bakit lumalabag tayo sa kalooban ng Panginoon? Amen. So pangalawa, through abiding in Christ. Paano magkaroon yung eternal joy? Una, number one, salvation. Magkakaroon ka lang ng tunay na joy kapag ka-save ka eh. Pero kapag natulog ka ngayon, abay, hindi ka natatakot. Alam mo kung saan ka pupunta. Amen. Pangalawang source ay yung true abiding in Christ. Kapag lagi tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nakikinig sa Panginoon, may joy dyan eh. Sabi ng John 15:11, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." When we remain in Christ, we experience lasting joy. Sometimes we do not experience the joy of the Lord because we are distant from God's presence. Si Lord ba ang lumalayo sa atin? Sino ang lumalayo? Tayo eh. Nagiging busy tayo sa buhay. Nagiging busy tayo sa mga bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon. Lumalayo tayo sa presensya ng Diyos. Nawawala ngayon yung joy na binigay sa atin ng Panginoon. Eventually, ang nangyayari, disconnection will eventually result to losing your joy. Nawawala yung joy. Pangatlong source, yung through the word and prayer. Pag lagi tayong nananalangin, nag-aaral ng salita ng Panginoon, meron tayong joy na nakakamtan dyan. Psalms 19:8, "The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart." Amen. Sabi ng John 16:24, "Ask and you will receive, and your joy may be full." So, ang source ng joy natin, when we are reading the scripture as well, at saka nananalangin tayo. Why do we need this joy? Bakit natin kailangan yung joy na ito? Number one, joy sustains us. Amen? Nagsusustain sa atin yan, nagbibigay sa atin ng fuel para magpatuloy sa buhay. Bakit? Joy that is determined by temporal things cannot sustain us. And an individual because it won't last. The joy of having a baby will eventually turn to misery when they grow up. Tama? Diba? Nung bata, ang cute-cute, tuwan-tuwa ka eh. Pag lumalaki na, attack-cute na eh. Nawawala yung temporal eh. Diba? Pero yung joy na binibigay ng Panginoon, na eternal source of joy, it will sustain us. The joy and happiness that comes from the Lord will last and does not depends on circumstances. Sabi nga nung binasa natin kanina, although the fig tree does not bud. Okay, walang prutas, walang crops, magre-rejoice tayo sa Panginoon. It will sustain us. Mahirap pagka walang joy, mga kapatid. Malulungkot ka ng malulungkot, maghahapis ka ng maghahapis. Yung iba ay sumuko na sa buhay. Diba? So, sabi mo sa atin, huwag kang susuko. Amen. Maybe someone needs that word tonight. Amen. Kailangan nyo yung word na yun. Huwag tayong susuko. No? Nandun yung joy na sa ating puso. Pangalawa, joy strengthens us. Nagpapalakas sa atin ang joy. Nagpapalakas sa atin yan. The last part of Nehemiah 8:10 reads, "The joy of the Lord is your strength." Sabihin nga natin, the joy of the Lord is my strength. May nagbibigay sa atin ng kalakasan. You probably in the ministry doing something for the Lord and you are experiencing that what they call burnout. In burnout, the solution is pause for a while, commune with the Lord, and experience the joy of the Lord. Minsan nangyayari sa atin, nababurnout napapagod tayo, lalo na sa ministry, o kaya sa buhay. No? Ang kailangan gawin natin, mga kapatid, huminto tayo, talk to God, maranasan muli natin yung joy
na nanggagaling sa Panginoon. It will give you strength to continue in the ministry. Amen. Psalms 100 verse 2, sabi diyan, serve the Lord with gladness. Come into the presence with singing. Tandaan nyo, ayaw ni Lord na nagsiserve ka sa Kanya, napipilitan ka lang eh. Diba? Mas gusto ni Lord yung nagsiserve ka willingly, masaya ka sa ginagawa mo. Kung ikaw ay napipilitan lang, no, nagsiserve ka sa Panginoon, ginagawa mo yung ministering pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, napipilitan ka lang, tapos sa mukha mo, yes, masaya ka, pero sa loob, basag na basag yung iyong puso. Kapatid, I want you to stop. No? Better to stop and talk to God. No? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kitang paglingkuran out of willingness. Yung aking puso ay para sa iyo. And being a pastor is difficult. But what sustains us and what strengthens us is the joy of the Lord. We love what we do. No? This joy cannot be bought with a price. No? Mahirap yung ginagawa natin, yung pagiging pastor, hindi naman madali di ba? Pero bakit masaya namin ginagawa? Bakit masaya kong ginagawa? Kasi ito'y ginagawa ko sa Panginoon. No, yung joy nanggagaling sa Panginoon ay nagsusustain, nagbibigay sa akin ng strength. The joy of the Lord will give us strength to do God's will. Amen? Joy sets us apart. Nagiging iba ka sa iba. Bakit meron kang joy No? So, bakit natin kailangan ng joy? It sets us apart. Nagiging iba tayo. Remember, joy sets us apart. Christians should be known as people of joy. This out of this world joy. Sabi ng Acts 16:22-25, the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and magistrate ordered them to be stripped and beaten. Pinagpapalo ito si hinubaran, tapos pinagpapalo sila Paul and Silas. Anong nangyari? After they had been severely flogged, they were thrown into prison. Upon receiving such order, he put them into the inner cell and fastened their feet. Okay? Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to him. Tingnan yung nangyari kay Paul and Silas. No? Binilanggo sila at hindi lang binalanggo. Binartolina. Inner cell No? Inner cell. At hindi lang inner cell, pati yung paa. Saan ka naman nakakita? Nakakulong ka na. Tas, dapat hindi na ganun, di ba? Nakakulong ka na Nakakulong na sila, tapos kinadena pa yung kanilang paa. O kung ano man yung gamit nila, kahoy man yung gamit nila, no? Yung kanilang paa. Pero anong respond nila? How they respond? Kumakanta, mga kapatid. No? Ito yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon kahit na may problema kang pinagdadaan. Makakakanta ka pa. Amen? Andiyan kayo, mga kapatid? Makakakanta ka pa ng papuri sa Panginoon kahit na ano nang nangyayari sa iyo. Diyos ay mabuti ka pa. Ang Diyos ay mabuti ang kanta mo. God is good. No? Papaiyak ka na, God is good. Pero talagang may sa puso mo. Di ba? May saya sa puso mo kahit na anong nangyayari. So, joy sets us apart. Minsan, sasabihin ng iba, kakaiba siya. Kahit may pinagdadaanan siya, may kasiyahan pa rin sa puso niya. Nakikita pa rin yung saya. Hindi ka pa rin na sumusuko sa buhay. So, it sets you apart. Sabi ng Philippians 4:4, sabi diyan, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Paulit-ulit, di ba? Rejoice. Rejoice. Always. Lastly, how to live out the fruit of joy. Ngayon, paano natin i-apply sa nung nakaraang preaching ng the same topic? Wala ito No? How to live out the fruit of joy. Paano natin ipamumuhay? No, paano natin i-apply? Magkakaroon ng fruit of joy araw-araw sa buhay natin. Una, mga kapatid, appreciate small things. A person with high expectation is hard to please. Pag mataas ang expectation mo palagi, ay lagi kang nakasimangot. Laging basag ang trip mo, sabi nga laging basag ang trip nito Kasi bakit? Yung expectation mo laging mataas. Pag niregaluhan ka, ayan ba yan, hindi branded? Di ba? Kesa, babaan mo yung expectation mo, salamat sa Lord, naku, gusto ko yan, di ba? Hindi naman hypocritical. Pero babaan mo kasi yung standard mo. Pag laging mataas, miserable. Kapatid.
Ano ba yan? Hindi yan ang paborito kong ano. Bakit yan ang... Binilang ka ng asawa mo. Gusto ko kulay pink. Di ba? Bakit kulay black yan? Di ba? Appreciate small things. Yung mga maliliit na bagay, i-appreciate mo. Pag marunong ka mag-appreciate na maliliit na bagay, masiyahin kang tao. Di ba? Yung anak mo, nagbigay ng maliit na bagay, abay, pasalamatan mo, di ba? Maging masaya ka. Di ba? Amen, mga kapatid. Ang pangit naman ng drawing mo. Isa sinasabi ko yun eh. Ano? Aminado ako. Ang pangit naman ito, gandahan mo. Diba? Abay, grade, 4 years old lang sinasabihan mo. Ano? Appreciate small things. Find joy in small things. Contentment and gratitude is a great gain. It fosters a joyful attitude. Ulitin ko mga kapatid, maganda ito. No? Find joy in small things. Yung maliliit na bagay. Umaaraw ngayon na. Praise God, di ba? Maganda sa balat yan, di ba? Appreciate small things, maliliit na bagay. Contentment and gratitude, yung pagiging kontento sa buhay, ay great gain yan. It fosters a joyful attitude, laging masayahin ka. Kapag ka marunong ka mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Pag marunong ka makontento sa mga bagay-bagay na meron sa'yo. Too much complaining kills joy. Amen? Andiyan mo kayo mga kapatid? Too much complaining kills joy. Bakit yung church niyo, bakit medyo mahina ang AC? Ano ba yan? Di ba? Lagi, too much complain eh. Laging maraming angal eh. Mga kapatid, too much complain kills joy. Spread joy and happiness by encouraging others. Di ba? How to spread joy? Di ba? Encourage one another. No? 1 Thessalonians 5:18 sabi dito, give thanks in some circumstances, in all circumstances. Maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng meron tayo mga kapatid. Sa mga bagay na binibigay sa maging mapagpasalamat tayo. Una, amen. That's how to live out the joy, the fruit of joy. Number 2, filter what you think. Salain natin yung iniisip natin. What you read, listen, and watch greatly affect your perspective in life. Too much drama will kill your joy. Kanina, too much complaining will kill your joy. Too much complaining. Ang init naman. Pumunta ka sa Dubai, ang init naman sa Dubai. Punta ka sa Pilipinas, ang init naman sa Pilipinas. Too much complaining eh. Pangalawa, too much drama will kill your joy. Mag-ingat tayo sa ating mga pinakikinggan, binabasa. Noong unang panahon, uso pa yung pocketbook eh. No? Pocketbook, puro kadramahan. Uso noon yun eh. Ngayon, ati ka sa puro drama, ina-apply mo sa buhay. Di ba, mga kapatid? Nagiging madrama ka na rin. Ang drama-drama mo, kaka-Korean novela mo yan eh. Di ba? Kaka-K-pop mo yan eh. Ang nangyayari mga kapatid, nai-apply natin. Kaya nga, too much drama will kill your joy. Bakit malungkutin ka? Kasi kaya kapag konting bagay lang sa mister mo, may naiamoy na akong unfaithfulness kasi kakapanood mo nung drama eh. Nagiging miserable yung buhay mo tuloy ngayon mga kapatid. Kasi nga, kaya nga filter what you think. No? Filter what you think kasi nakaka-apekto yan eh. Kaya nang sabi ng Philippians 4:8, finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such thing. Papalitan natin yung isipan natin. No, hindi ko man sinasabing wag na kayo manood ng drama. Ako naman, action eh, kaya... Hindi, joke lang. Pero mag-ingat tayo, baka nakaka-impluwensya na sa ating perspective in life yun. Diba? Amen? Look beyond your circumstances. Paano i-apply yung joy? Look beyond saan nangyayari sa atin. Amen? Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Psalms 30, verse 5. Yes, umiiyak ka ngayon. Diba? Lumuluha ka, may pangyayaring masama ngayon sa buhay mo. May problema kang pinagdadaanan.
Pero hindi naman lagi iyak eh. Amen? Hindi naman araw-araw bagyo. Darating din ang liwanag. Ay, kanta yata yun na. Darating din ang liwanag, kapatid. Hindi araw-araw umuulan. Diba? Hindi araw-araw bagyo. So, look beyond your circumstances. Amen? Revelations 21 verse 4, sabi dan, sa langit, anong sabi diyan? Okay, ngayon, may pinagdadaanan ka, pero you look beyond sa nangyayari sa'yo. Okay, pero meron pa rin nag-aantay sa'yo. Kung kunwari, sabay lahat talaga, wala nang puro problema nangyayari sa'yo. Kapatid, tandaan mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo eh. Sabi ng Revelation 21 verse 4, no more sorrow, only eternal joy with God. Oh. Kung ikaw ay ligtas, di ba? Pupunta ka sa langit kasama ang Panginoon. Doon eternal joy. No? Eternal peace. Amen. Spend time with joyful people. Panghuli, una gagawin natin, paano natin i-apply yung joy na yon, mga kapatid? Una, appreciate small things para magkaroon tayo ng joy sa buhay natin. Filter what you think, look beyond your circumstances, and lastly, spend time with joyful people. Spend time with believers who encourage and uplift you. Amen? Kasi kapag kakasama mo sa buhay, laging miserable, laging nakasimangot, nakakahawa eh. Bad company corrupts, sabi ng Biblia. So, pumili din tayo. Hindi naman natin sinasabing iwasan palagi kasi sabi nga ni Pablo, hindi natin maiiwasan ang mga unbeliever eh. Kailangan natin sila to share the gospel eh. Pero yung palaging pipiliin mo maka-impluwensya sa'yo, palaging kasama mo, ayun ang pipiliin mo. Yung kaibigan mo, yun ang pipiliin mo. Di ba? Kung miserable ang buhay ng kaibigan mo, lagi nakasimangot, mahahawa ka. Di ba, kapatid? Sabi nila, be part of a church or small group that fosters joy. Amen? No? Maging part ka ng simbahan, ng small group, na masisiyahing mga tao. Wag yung parang laging hindi makabasag pinggan. Proverbs 13 verse 20, whoever walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Ito yung tinatawag na bad and good influence. He who walks with the wise, lumalakad kang palagi kasama ng mga matatalino o wise, you will grow wise. But a companion of fools suffers harm. Live, love, laugh. Don't just look joyful, live joyfully. Hindi lang mukhang masaya. Mamuhay tayo talagang may kasiyahan sa ating puso. Live joyfully. Let me ask you this question. Last point na ito, mga kapatid. Kung kayo ay na-stranded in a remote island, di ba, sino nakapanood ng Castaway? Castaway, di ba? Anong pangalan ng bola? Nakalimutan ko. Si Wilson, yun ang kaibigan niya eh. Kung kayo ay nasa isang remote place na stranded kayo, sino ang pipiliin nyo dito sa dalawang ito? Mga kapatid, andyan ba? I-post natin. Sino ang pipiliin natin? Yung grumpy Christian, isa lang pipiliin nyo na stranded kayo, pero may pipiliin kayong tao na makakasama nyo dun sa remote island. Okay? Si grumpy Christian o happy atheist? Sinong pipiliin kay grumpy Christian? Ibig sabihin ng grumpy Christian, masisimanguting Kristiyano siya, pero masungit, masisimangutin. Sino ang pipiliin niyo? Yung grumpy Christian o yung masayahing hindi naniniwala sa Diyos? Sino yung sa Christian? Aba? Isa lang Diba? Yung happy atheist, sinong gustong makasama niya? Masayahin sa buhay. Hindi naniniwala sa Diyos. Diba? Kung akong papipiliin yung happy atheist, masiyahin siya, i-evangelize namin. Diba? Pagkaalis namin doon, baka RCCR namin yun. Pero masaya kami pareho. Diba? Pero yung Karen na Christian, no thanks. Diba? Ibig sabihin, gusto natin masaya eh. Diba? So ikaw, gusto mo bang mamuhay ng masaya? Maging gusto ka nang makasama ng iba? Kasi majority gusto siyempre masayang tao. Diba? So yung joy na sinasabi natin, mga kapatid.
Sabi nga nung isang pastor, ulitin ko yung Christian na yan parang binautismohan sa lemon sa lemon siya binaptize nung siya ay binaptize ng pastor. Kasi lagi nakasimangot Ano? So yun yung joy na binibigay sa atin ng Panginoon. Let me close this message, mga kapatid. I pray that this fruit of the Holy Spirit, joy, continues to abound in you no matter what struggles or difficulties you face. May you rejoice in the Lord always and experience the joy that comes from Him. Remember, joy is not just an emotion, but a lifestyle that reflects our trust in God, in God's promises and hope for eternity. Ang challenge po natin sa inyo, mga kapatid, is start renouncing those habits and mindsets that steal your joy. Be rooted in Christ and allow the joy and happiness flow in your day-to-day life. Amen? Hayaan natin yung joy and happiness na inaalok ng Panginoon ay makamtan natin araw-araw. Amen? Amen? Rejoice in the Lord always. Let us all stand. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.